Para makaiwas sa dagsa ng tao bukas, marami nang dumalaw sa Manila North Cemetery kanina. Kabilang na si Manila Mayor Joseph Estrada. Inaasahang aabot sa 2 milyon ang bibisita rito ngayong undas. Live mula sa Manila North Cemetery, may report si Lala Ro. Lala? June, pero ngayon ayon sa pulisya, kanilang tansya abot sa 13,000 kataong narito ngayon sa Manila North Cemetery. Mas kumonti pa raw yan dahil nag-peak daw ang dami ng tao rito. Kaninang alas 4 hanggang alas 5 ng hapon na umabot sa 15,000 katao. Samantala, June, meron pa rin tayo nakikita talaga naman ako confiscate. Kaya paalala pa rin sa ating mga kababayan, bawal pong magdala ng mga matutulis na bagay, pintura, maging yung lata. Meron tayong nakita dito yung lata ng gatas ay kinukumpiska po, pero pwede naman ding makuha pagpalabas na ang ating mga kababayan. At bawal din daw pong dalhin ang inyong alaga. Yung meron na napauwi rito na kaso, hindi ho talaga pinapasok dahil dala ho yung kanyang alagang aso daw. Kaya bawal ho yan. Ngayon kayo nakita sa aking likuran, tuloy-tuloy ang pagdating ng ating mga kababayan rito. Marami-rami nga sa ating mga kababayan nagdesisyong magtungo na rito ngayong gabi sa Manila North Cemetery para hindi na sumabay pa sa inaasahang dagsa ng mga tao bukas. Iba't ibang mga kwento at alaala ang baon ng bawat bumibisita sa sementeryo. At dahil posible raw na umabot sa 2 milyon ang bibisita dito sa Manila North Cemetery bukas, sinamantala na ng iba na ngayong araw dumalaw para mas taimtim na mabalikan ang alaala ng kanilang yumao. Kabilang dyan si Manila Mayor Joseph Estrada na maagang bumisita sa puntod na tinuturing niyang pinakamatalik na kaibigan na si Fernando Poe Jr. Mula sa gate, mahigit 1 kilometro ang nilakad ni Era papunta sa puntod ni The King. Pagdating sa puntod, nag-alay siya ng dasal at nagtirik ng kandila. Miss na miss ko siya. Yan, ang isang kaibigan na hindi ko malilimutan. Isa rin si Lolo Manuel sa mga maagang dumating sa Manila North Cemetery. Kwento niya, musika at pagsasayaw raw ang hilig nila ng asawa niyang si Carmen nung nabubuhay pa ito. At kahit 14 na taon na siyang balo, sariwa pa rin daw sa kanyang isip ang alaala ng yumaong asawa. Ang lalaki magmahal lang siyang asawa. Talagang ganon. Pagsasakripisyuhan mo. Mahal mo siya. Forever na talaga yan. Malapit na rin ako 71 na eh. Si Lola Adela naman, hindi asawa at hindi kaibigan na binibisita sa Manila North Cemetery. 4 na dekada na niyang dinadalaw ang puntod na pamangking si Enrico Pabico. Hindi man daw siya ang nagluwal sa sanggol. Itinuturing naman daw niya ito bilang sariling anak. Siguro nakaguhit sa palad ng tao na sila, hindi na sila dalawan ng magulang. Pinabayaan na sila, ganyan. Kaya kayo na lang? Ako na lang. Dapat sa tao may malasakit ka sa kapwa. Kahit na yumao na. Pero kung ang undas ay panahon ng pag-aalala sa mga yumao, para sa ilan, panahon din ito para magnegosyo. Ang ilang residenteng nakatira malapit sa Manila North Cemetery, pinagkakakitaan ang mga lagusan sa kanilang tahanan papunta sa sementeryo. Sa dami ng pwedeng lagusan, pababaan na rin ng presyo ang mga may-ari ng bahay. Ito yung isa sa pwedeng daanan. Sinasabing shortcut daw na pinakamalapit sa puntod ni FPJ. Ito lang, kailangan mong mag-ingat, naumpog na ako. Kailangang ingatan ng ulo. At ito, may hagdan pataas. Lagusan na. Ito na, lalagus ka na dun sa sementeryo. Nay, magkano ho ang bayad? Dito na ang bayad. Hindi, talagang piso lang ang bayad. Ang daan. Kaya lang nagiging 2 piso kasi yung pababa, piso rin. Panibagong bayad na naman. Ilang hakbang lang, ito na yung hagdanan. Para makababa ako, kailangan ko lang magbayad ng piso. Ito, na. Marami talaga diferensya, malayo. So mahina rin ang negosyo ngayon. Mahina. Pero ang negosyong ito ng ilan tuwing undas, mahigpit na ipinagbabawal. Ipinagbabawal po hanggang sa ngayon. Yung pagdaan po ng mga ibang mga vendor po kasi ang dumadaan doon na walang permit. Sa mga hindi raw makakapunta sa sementeryo ngayong taon, pwede namang masilip ang live streaming sa website ng Manila North Cemetery. Kanina tinangka ni Manila Vice Mayor Isko Moreno na magpalipad ng drone para makita ang sitwasyon ng sementeryo mula sa himpapawid. May kakayanan din daw itong mag-feed ng live stream video para agad na makita ang mga aberya. Bukod sa seguridad, pinaghandaan na rin daw nila ang traffic at tulong medikal kung kinakailangan. Nakatutok kami ngayon dito for 48 hours.
habang ginaganap ang undas. To inspect our installation, yung our medical assistance installation, the peace and order situation, dahil may installation din kami ng mga armed group, uniform personnel, and even the outside of the wall, yun namang ating mga traffic enforcers kasi may deployment tayo simula ngayon hanggang undas, 200 traffic enforcers. June, samantala, tuloy-tuloy pa rin ang ating serbisyong totoo booth dito sa Manila North Cemetery. Nagbibigay pa rin tayo ng libreng rosas, kandila, yung charging station, pati tubig ay meron pa rin tayo dito. Kung yung nakita, mahaba pa rin ng pila. No? Pero meron din tayong ditong ginagawa na kapag nagdala ang ating kababayan ng 5 plastic bottles, ay sasali sila sa raffle at makakaroon sila ng mga libreng gamit kagaya ng t-shirt, foldable fan, paari din payong. Bukas po ay babalik din sila dito kasi hanggang alas 10 lang sila ng gabi ngayon. Pero bukas na alas 5 na umaga hanggang alas 7 ng gabi ay magtutuloy-tuloy pa rin po ang ating serbisyong totoo booth dito sa Manila North Cemetery. June? Lala, yung pinakita mo kanina, yung ginagawang lagusan yung bahay at nagpapabayad yung mga residente. Ang sabi ng pulis ay bawal yun. Pero bakit hanggang ngayon nagpapatuloy? Parang alam din naman nila kung saan nanggagaling yung ganong klaseng racket. Lala? Yan din yung tinanong natin kay Police Superintendent Aldrin Gran. Sabi nga niya, hindi bawal ho yan. Talaga naman hong hindi po pwede daw yan dahil nga sa mga illegal vendors. Kaya pagkatapos nating i-report, nagpunta naman yung mga police doon. At actually binalikan natin yan June ngayong gabi, mga alas 8 ng gabi. At wala na talagang dumadaan doon. Tinanggal na kasi yung mga hagdan na ginagamit ng mga may-ari ng bahay doon at ginagamit na lagusan. Pero ang tanong dyan bukas. Kasi sa sobrang dami ng tao, kaya pa bang pigilan ng pulisya na hindi dumaan doon? Dahil hindi naman po pwedeng sinasabi nila lahat dito dumaan sa entrance o sa main gate. At marami kasi doon sa bandang likod ang kanilang mga puntod. Kaya nandun dapat nating bantayan bukas na inaasahang dagsa ng mga tao, June. Lala, parang hindi pwede rito yung bawal-bawal lang Kailangan may action. May parusa ba sa ganyan, Lala? Iyan ang hindi malinaw, June, kasi sinabi nga natin na alam nyo ho, taon-taon napupunta ako rito, lagi namang merong ganyan na lagusan. Para bang hindi na ilam, sabi nila talaga ba? So medyo tayo ay nagtatanong doon, Pero sa aspeto naman to, sa atin lang makikita, ngayong araw na ito ay ginawa naman ng paraan ng mga pulisya at hindi nila pinabayaan kung ba't tinanggal nila. Pero kung masasabi na meron silang parusa, ang ginawa lang parusa, tinanggal yung kanilang hagdan at kumbaga nawala yung kabuhayan ng ating mga kababayan na nagpapadaan ngayon dito sa Manila North Cemetery. Maraming salamat, Lala Roque.